state. You deserve a communist country. You deserve na the way we are right now. Kung ganyan kayong asal ninyo. Sa akin, okay lang naman eh. I will survive. Ang interest lang namin eh yung nakakaraming Pilipino. Kaya nga kung sakaling umikot tong gulong at nagkaroon ng revolutionary government, there will be a lot of purging. Putsyakin naman kung anong reklamo ninyong EJK. Ito, harap-harapan. Extrajudicial killing. No, this is going to be JK, justified killing. Hanip kayo? Revolutionary government is going to be a JK. Anong EJK? Extrajudicial killing. PJK, People's Justified Killing. Lahat sila nakahilera sa luneta araw-araw. May katayin. Kundi kay tumino. Ano sa tayong pupuntang bansa kung ganito tayo na siraan? Sisihan. Walang prinsipyo. Walang pupuntahan tayo. 40 years na tayong ganito. Mga Pilipino. Galit na naman ako Wala na signal. Wala na signal, wala na signal. Daming Kevin Dulalao. Bumura. Kevin, ba't ka nagmumura linggo-linggo? Basbasan ka na. PI ninyo, mga trolls, tulungan nyo, baby M nyo, bisitahin nyo sa ospital. Maganda na kayong kandila. Handa kayong kandila, mga bulaklak, mga troll na kumikita. Handa kayong kandila, ipagtirik ninyo ba? Mag-vigil kayo ba? Now, seriously, the president, we hope him well. We hope that he survives this, kung totoo yan. But, ang kinakailangan natin is yung clarification from the president himself that he is well, if this is fake news, Kung magsasalita yung kanyang executive secretary, etc., kung sino man, spokesperson, be sure you say something right. Hindi pwede magsasalita kayo and by authority of the president. Mali yun. Questionable na kagad yun. By authority of the president, ganito, ganyan. Sabi ng presidente, hindi pwede yun because you're trying to manipulate the people into believing that all is well. And you're trying to exercise a mandate na hindi sa inyo. Galing sa taong bayan yung power ng presidente, 31 million ng boto, and siya lang ang pwedeng gumamit ng power. Pwede niyang i-delegate, pero ipakita nyo na muna na okay siya. Okay? Inday Sara, it is your duty, moral obligation as the Vice President to question nasaan yung presidente. Huwag mong isipin na atat-natat ka, sasabihin na na yung gustong-gusto mong pumalit. No, hindi. You're supposed to question, kung nasaan yung presidente, kung okay ba yung presidente, because you are concerned not only for his health, his well-being, but you are also concerned sa taong bayan, sa Pilipinas. We cannot have a Philippines, a government, being run by stupid idiots or people around him who do not have the mandate. Hindi man lang naboto yan. And then they are assuming the power of the presidency. Cannot be. Nakadefine sa Constitution yan. AFP-PNP nakadefine sa Constitution yan. Hindi pwedeng mag-take over kayo, hindi pwedeng maghunta kayo. Basta-basta, nandyan ang Vice President. At nandyan ang 32 million na katao or more. Nadagdagan Nadagdagan. 32 million or more to back up the Vice President. Kasama kami na FGF. Constitutional kami. No choice is the Inday Sara, ang Vice President. No choice. Kaya ayaw ninyo, kay gusto ninyo. No choice. Constitutional mandate, constitutional,
it is the Vice President who should assume the presidency. Mag-OIC ka na muna just to make sure that everything is going well. Now, as the OIC, bahala ka sa maniwala sa kabinete, no? Kabinete. Pero, ang dami kasi hinaharap natin eh. Yung posible na magkaroon ng massive evacuation sa Taiwan if kinakailangan. You should be drawing up the plans already, right now. A sick president cannot do that. Natutulog, highly sedated, o baka kleng-kleng bang-bang na yung utak. Lugaw na ang utak. Delikado tayo nun. Kasi pagputok niyan, sino ang nagpapatakbo ng Pilipinas? Si Bersamin? O kung sino man? Si Attorney Claire? O yung asawa? Nasa ano nga, di ba? Nasa New York. O si Tamba? 200,000-300,000 votes lang yan versus 32 million kay Inday Sara. Ibig sabihin, ang taong bayan, mawawala yung pangamba kung si Inday Sara na spare tire na rim 14 ang ikakabit mo doon sa sasakyan na rim 14 yung kabitan. Hindi pwedeng rim 13. No? Hindi pwedeng rim 13. Ikaw, Tamba, rim 13 ka lang. Kayo sa AFP, rim 13. Kayong sa kabinete, rim 13. Ang ikabit natin yung talagang rim 14 o rim 15, whatever. Basta yung sakto. Kasi siya yung may mandato. At kung sakasakaling pipilitin ninyo na tanggalin ang Inday Sara, revolusyon yun ang mangyayari. I'm not encouraging it. I am telling you that will happen because makakalaban ninyo yung 32 million na supporter ng presidente, ni Digong at ni Inday Sara. As you have shown na yung indignation nila na dinala nyo ng pilitan yung kidnapping ni Digong. So yun yung ano. Ano pa ba sasabihin ko? Security-wise, dapat ibalik nyo yung security ni Inday. Let her be the one to choose kung saan siya nagtitiwala. Hindi pwedeng kayo magsasaksak dyan sa kanya. And then binawasan nyo at pinapalitan nyo. Puta. Kailan pa naging ganyan? Dapat magrespeto kayo do sa presidente at vice president. Parehas yan. Kung titignan nyo, co-equal. Why? Kasi ito na vice president, co-equal. Pwede niyang palitan ito pag kinakailangan. So, pwede. Kumbaga sa ano, tinawag lang niya, ang pagkaiba lang niyan, vice eh. Isa presidente, hindi naman pwedeng dalawang presidente. Isa lang. Pero tayo, yung sistema natin, merong papalit agad. Because ang habol, continuity. Yun yung sistema. Hindi pwede ang papalit ay isang secretary o isang general or a group of generals. Hindi pwede. Hindi pwede. Gusto nyo magpatayan ng Pilipino, mag-away-away, mag-revolusyon, mag-civil war. Do not attempt. Do not attempt. Okay. May signal pa? Okay, sabi, may signal pa ba? Salam dari Indonesia. Masyado na po tayong ginagago. Heidi Ching. Tayo ginagagot ng administrasyon. Puro sila ganid. Oo nga eh. Oy, Edward Bakay. Thank you ha. Thank you, Edward Bakay. Dahil sa sumagot ka, moderator ka na. Thank you. Bessie, FJF UK. Okay po, signal. O Bessie, ba't di ka pa? Moderator ka na ba? Ay, nawala kanina. Ginawa kita moderator eh. Thank you, Bessie, FGK, UK. Sidlak, Agus, and... Hindi ko na naintindihan. Gangster ako, Sir Bernard Pasingan. Gangster? Okay, sama ka sa akin. Okay naman, Sir, signal. Opo, signal. Solid South. Okay, thank you sa mga pasabi. Heidi Ching. Kahit po ka na general pero paraks... magaling na tulin eh. Nawala na ako.
Dahil kahit di ka na general, pero para sa akin, magaling ka po. Thank you, Heidi Ching. Nabobola kita. FW, FW Journey. Share now na sana palitan na si BBM ni BP Sara para maayos. No, kinakailangan, hindi pwedeng basta-basta yun kasi lalabas doon kudeta. Kinakailangan ma-verify if indeed BBM is in the worst of health. No? 50-50 nga yung kwento eh. Now, dasagot siguro Malacanang, sasabihin fake news yan. O go ahead, sabihin yung fake news. Ilitawin niyo si BBM. No? Kasi pag sinabi niyo yung fake news, ibig sabihin hindi siya na ospital. Hindi siya ng kidney failure, hindi 50-50 yung buhay niya. So kung fake news yan, sabihin niyo yung totoo. Ano yung totoo? Hindi siya na ospital. Hindi siya ng kidney failure. Hindi siya 50-50. O nasaan siya? Ganon kasimple. Malacanang. No? Bersamin and Atty. Claire. The moment na lumabas kayo at kine-claim yung fake news yan, sinungaling kayo. Nasaan? Presidente. Diba? Pangalawa, pag sinabi ninyong okay ang presidente, ibig sabihin, ina-admit ninyo na na-hospital siya. Na-hospital siya. Hindi siya ng kidney failure. Hindi siya 50-50. Ilabas nyo pa rin ang presidente. O ilabas ninyo yung doktor na nagtitreat ng presidente. Di ba? Otherwise, BP Inday Sara, love you, BP Inday Sara has every right and has the backing of our government, our system, our constitution, our people to put her in place. Automatic, flat na ang gulong. Ibig sabihin, pasok ang spare tire. Ayokong pakinggan yung Madam President, ayokong pakinggan yung BP na spare tire. Ganda-ganda ng BP tapos spare tire. Spare tire. Ay, nako. So, ang ano dyan, she has every right. She has the mandate. She has the obligation. Madam BP, Madam Inday, you have the obligation, the duty. Yun ang trabaho mo eh. Make sure na okay ang presidente. Call them up. Demand answers. Demand. O you question them. Nasaan na? Can I talk to him? Diba? Can someone make a statement? Can you put out pictures? Live na ganon. Wala kang ginagawang masama. Ginagawa mo para sa taong bayan, para sa Pilipinas. Kasi we cannot have a president who is 50-50. No? Kasi it can go either way. 50-50, patay, buhay. Ngayon kung may nagtapatakbo dyan na iba, it can go 100, 0. 100, gera tayo, Taiwan. 100, patay ang Pilipinas. Di ba? 100. Ano na tayo? Narco state, communist state, bangkarote lalo. So doon pa rin tayo sa, kung 50-50 presidente, si Bongbong, we better find out. At tama lang mag-OIC na muna. At least we have a semblance of good governance na okay lang tayo. Hindi tayo masasabak sa gera. And yung mga allies natin, malalaman na okay lang tayo. May succession. No? Yun yung emphasis. May succession. What are laws for if you do not want the law implemented? Nasaan na yung uphold the Constitution, AFP, PNP? Uphold the laws. Sabi nyo. Eh ngayon, bahala kayo. Gusto nyong magulo ang Pilipinas. Uwi na yata sabi ni My Love of FGF, na, Sir, uwi na yata si BP tapos tanggalan ng security, parang delikado. Kaya nga, Commander Bukay, coordinate with the security of Inday, ask them kung kinakailangan ng additional na augmentation, no? Make sure na
yung talagang may VIP training ang ano, kasi mahirap yan, responsibility dyan if something happens to her. Ang advice ko lang, sabi ko kanina sa vlog, line of sight. Madam Inday, the best security is yourself. Ewan ko kung na-cover ko kanina yung kung nawala yung signal kanina. The best security is yourself. No? You're safer kung ikaw lang ang nakakalam kung saan ka pupunta. For example, pupunta ka ng Cebu, sabi ko kanina, punta ka ng Cebu, papaalam mo dun sa kausap mo, inimbitahan ka na isang politiko o na isang grupo, punta ka ng Cebu. Yung side mo, kaya mong protektahan yung sarili mo. Kaya mong i-limit yung lalabas na information. If I am a determined assassin, I was paid, kunyari, 50 million to kill you, yung 50 million, mataas ang presyo ng Vice Presidente. If I am, kaya kayo mga assassin, yung 1 million, huwag niyong tatanggapin. Huwag kayo magpapabarat, no? If I am determined to kill you, I would need information so that I will be there at the exact moment na nandun ka. Either I have a pattern of your whereabouts, yung activity mo Monday to Sunday or any given month, or I would have specific information which I will buy, I can buy from people who are entrenched in the system, sa government, sa side mo, or do sa side ng pupuntahan mo. Okay. So, meron akong mga tao, galamay, na puting ahas, ika nga, na nagsasabi sa akin, saan ka pupunta? Pagka nalaman ko pupunta ka doon, definite, on a Monday you will be there. Ganitong oras, alas 10 o alas 12, alas 11 ka magsasalita, I will be there. Pulling a trigger. Ganon. So, the best way to deny that information sa side mo is huwag ka magsabi sa mga tao mo. Ikaw lang ang nakakalam. Sila, hindi nila alam sa last moment. So that will be hard for the assassin to take you out, take you down, kasi hindi niya alam. Walang verification. So last minute. Tapos pagka yung pupunta mo naman, sabihan mo na ganun din. Kasi security-wise. Pero yung hindi yan nakukuha sa paramihan ng security. The best security is yourself. You are the only one who know the pattern, the schedule. And kung yung aid mo, yung pinaka-trusted na aid mo, alam niya, siya lang nakakalam. Ang problema kasi, mentras isang security lang, for example, what can happen, advance party, punta dun sa Cebu. Pare, anong ginagawa mo rito? Kasi kapunta niya yung mga kabats niya. It happens. Punta niya yung kabats niya. Pare, kamusta na? Anong ginagawa mo rito? Advance party ako. Kailan? Kailan pupunta si Code 2? Uy, si Vice President, pupunta rito. Kasi mayroong speaking engagement O may ribbon cutting, inimbitahan siya ng mga kababaihan. Ganon. Sinabi na kung ano-ano. Alam na ng mga kabarkada niya. Maya-maya, kukwento na sa mga asawa. Si Mr. naman, bago siya umalis, papuntang Cebu, sasabihin doon sa asawa niya, punta ako Cebu. Bakit? Bakit na naman? Siguro may chicks ka, no? Hindi. Advance party ako. Ganon. Bakit? Ba't mag-advance party? Kasi nga may ribbon cutting doon, inimbitahan si BP, bla 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 bla. Bibili ngayon sa palengke si Mrs. Pagbilang nga ang gulay, may kachika ako. Alam nyo ba, may marites ako. Si BP pupunta doon. Nag-uusapan kasi, pupunta dito sa Batangas. Hindi sa Batangas. Pupunta doon sa next week, Lunes, nandun siya sa Cebu. Hindi pwede dyan sa Batangas pupunta at mangungumpan niya. Wala. Konfirmado yung akin. Kinonfirm no? Konfirmado impormasyon. Pupunta siya sa Batangas, alas 11 siya magsasalita. Alam na ngayon ang buong palengke. Diyos Maria Joseph na. You see? The best security is yourself. Kami noon, lalabas kami ng kampo, hindi namin alam Sakay ng kusan yung kamay ni Canyeso, General Canyeso, gaganyan lang, nakatingin ako, peripheral vision, makikita ko na ganyan. Tapos noon, ganyan, diretso. Pagkaganyan kanan.
Ako naman, ipaparot out ko. Diretso. Sabi ko sa driver. Hindi nga alam ng driver kung saan pupunta. Pagka gumanon, kanan. Pagka gumanon, kaliwa. O, ano na. Kaya kung lumabas kami ng Gate 1, Guadalupe, papunta kaming north. Pag lumabas ng Forbes Park sa McKinley, hindi namin alam. Baka sa Makati lang, may ka-meeting. Pag kumalabas kami sa Gate 3, sa Nichols, sa south kami niyan. Pero hindi pa rin namin alam. Sasakay kami aeroplano, helicopter, o kaya sa mga, ano tawag dito? Mga jet, no? ng CIA, o kaya ng US Army. Di namin alam kung saan kami pupunta. Minsan lalapag nga kami. Nakaganon yung mga trope. Nakaganon eh. Naka-ready to fire eh. Kasi lalapag kami. Hindi nila alam na may parating eh. Paglapag namin, wala pa mga ranggo. Nakapatig, lousy cap. Talagang unshine combat boots. Lahat eh. Lousy na lousy kami. Tapos lalagpas siya. Ganyan nakatutok yung sundalo. Tapos sasabihin lang niya, di mo ako kilala? Walang katakot-takot eh. Nakatutok na yung baril sa kanya ng mga sundalo eh. Di mo ako kilala? Tapos kasunod ako, nakatutok na rin sa akin. Commanding General, Army. Tapos, General Cañeso. Tapos sabi ni Cañeso, buti, natatanda niyo yung pangalan ko. Yung iba, hindi alam eh. Commanding General ng Army, sino ba yun? At least alam niyo yung pangalan na Cañeso, no? Sabi niya kanya, buti, ganun na lang. So, ganun yung napapagkamalan niya, Master Sergeant, ako yung private. Bata pa ako nun eh. 20 plus lang ako, 25. 26, ganun. 27. Those were the days. So, the best security is yourself. Di niya alam. Tatawag yung asawa niya sa akin, Iking, nasaan si Daddy? Ma'am, kasama ko, ma'am. Saan nga kayo? Ma'am, baka si Santin ako, hindi ko pwede sabihin sa inyo. Huwag niyong pagpilitan. Gusto niyo, kausapin niyo. Tapos tanong, sir, kausapin niyo. Ma'am, busy ma'am. Ma'am, nasa CR ma'am. Ma'am, may kausap ma'am. Walang yan, lying. Wala talaga. Tapos kasi, chuchuchu, daming ibibili na ayaw niya ma-distract eh. Ganon si sir, focus. Wala talaga. Asawa, hindi alam. Yung deputy PA, si Saavedra, hindi rin alam eh kung nasaan si sir. Yung kasama niya, hindi alam. G1, G2, G3, depende, umiikot lang eh. Minsan yung mga captain no? Ang sinasama para napapagdisketan niya yung mga captain. Sila Sadjarin, sila Pangilinan, sino ba? Captain Morales, Dick Morales, no? Captain pa nun eh. Tsaka si Major Yano, no? Minsan yung mga deputy, si Matu, deputy ng ng G6. Para yung G6. Minsan kasama niya yung sa Palar, minsan yung sa Ranger, mga special unit ba. Minsan yung engineer. Minsan si Captain Simoy kasama. No. Natandaan ko yan si General Simoy eh. Minsan nakikita ko yan eh. So, yun yung mahilig si Sir turo ng tao. Tapos iniikot niya yung staff niya. Kaya nga minsan si Alcudia, Colonel Alcudia at that time, Colonel Alcudia, Maniago, G4 si Maniago, Alcudia, G5, G2 Urgelio, G3 Enrile, G1 Olay. Si Olay ang pinaka-cool doon eh. Nagkakape yun, nalalagyan ng hard. Halo-halo siya. Kasi inumin. Iking, okay ba tayo dito?
Okay, sir. May baril ka ba? O, sir. Meron, sir. Dalawa, sir. Isa para sa inyo. Okay, okay. Kakapil lang yun. Eh, yung iba, Iking, saan ba tayo pupunta? Hindi ko din alam, sir. Sa ano yata tayo, sir? Doon sa may Nawalop. Pupunta tayo doon kay ano, kay sino yan yung yung general na nagdepek. Putya, nakalimutan yung pangalan ni sir. Sorry, sir, nakalimutan yung pangalan mo. Harke. Okay, si General Harke. Doon yung sinabing, give me 10 good reasons why I should not relieve you as brigade commander and appoint my aide as the brigade commander. Tawa lang kami. Tawa lang kami. Tapos binubulungan ko siya kung ano yung sasabihin na rason. Eh, naubos. Eh, sabi ko, sir, number 10. Number 10 na, sir. Tapos na, sir. Because you're very kind, sir. Hindi sinabi. Because you are very kind, sir. Nung ko lang natinig na nag-goddamn si Canyeso, eh. Goddamn. You're bolahizing me, ah. Ang malumanay ni sir, eh. Okay, so, may signal pa. May signal pa, ah. Keep praying lang tayo, sabi ni Jeneline Ramoran. Elijah, the Explorer, may signal pa ba? Sidlak, Agus. So, sa ganitong sistema, walang gulo ang bayang ito, tahimik. O nga eh, malay nyo, yan ang sagot ng langit sa mga Pilipino. No? God-given. Hindi natin alam eh. Bilhin man nila yung barm, may di pa rin sang-ayon, may mag-iingay pa rin dyan. Oo. Yung mga lawbreaker, dagdag oras sa trabaho nila. Kung ako kay BBM, tigil na siya sa bawal na gamot. Saludos desde Costa Rica. Thank you. Muchas gracias. Marunong mag-Kastila. Hasta la vista. Baby. Schwarzenegger, ano? Ipakain na lang sa Crocodile Farm. Good to see you, sir. Smiling. Oh, tawa-tawa. Dimples. Mary Jane Simba Cruz. Morning from Great Britain. Poverty Sucks Hawaii 2.0. Xin Yisheng. Hindi tatanggapin yon ni St. Peter. Hehe. Sa fly-by-night na punerarya na lang yon. Mujen. Poverty Stocks, saan St. Peter, LOL. Shio Rilin Yano. Sir Dado, totoo kaya yung post sa reel na binili daw yung barm ng 40 million more or less para gawing zero vote ang Duterte sa Davao. Yung natira daw na pro Duterte, pinapatahimik. Sana hindi totoo. Ewan natin. Malaman natin niya sa actual na eleksyon. Tsaka hindi naman ganun katanga yung mga kapatid nating Muslim. Alam niyo ba yung mga MNLF tsaka MILF magsanib pwersa nga para lang ipagtanggol si Duterte? Tapos ano yan, bibilin. Hindi ba? Ang tanga yung Malacanang, magbayad ka 40 million. Magkano? 30 million? 50 million? 40 million? Magkano ba? 40 million. 40 million. O di tinanggap lang nila yung pera, binili nila ng mas maraming baril. 100,000 yung baril eh. O sa 40 sa 1 million, 10. Sa 40 million, 400 na baril. Isang batalyon. O di sige, tanggapin lang ng Dapat yan, nagpapresyo pa kayo. Kulang yan, 40 million, mga kabrader na Muslim. Kulang, 1 billion. Dami nilang pera. 1 billion. Parang daing baril nun, no? 1 billion. Makabili pa kayo ng mga RPG, no? Ganon. Alam niyo yung mga kapatid nating Muslim. Shout out sa inyo, no? Kala Doc Jandam, tsaka kay Professor Nur, no? I hope you are in good health. Our Muslim brothers, they only want good governance. They want us to determine their future.
na mapagkakatiwalaan nila yung gobyerno. Yun lang naman gusto nila eh. Yung mga lupa nila, matil nila, pakinabangan ng ng mga kapwa nila. Ma-ensure yung generations nila. So, any future president, for that matter, should try to communicate with them. Ano yung pwedeng ibigay sa inyo? Ano yung hindi pwede? Ano yung para iuunlad natin? Sa tingin ko, pagka sila, ma-ensure lang na yung kanilang dignidad, hindi mayurakan, yung kultura nila ma-preserve, yung kanilang lupa ay pag-aari talaga nila. And then, may right sila to govern themselves. Okay na, kasama sila sa Pilipinas. Pilipino rin sila. Ito, ginagago eh. Hinati eh. So, bayaran-bayaran para ano. Siyempre, tanggapin yung pera. Tanggapin nyo pa, dagdagan nyo. dagdagan nyo ha. But, it's an insult to the Muslim community if you approach it that way. Hindi bayaran yung mga yan actually. Mas maganda pa sana kung yung si BBM, inasikaso niya yung last will ng tatay niya na lahat ng Pilipino makinabang dun sa pera. Pero hindi, ginanon niya. Tapos ninakawan pa ang Pilipinas. Tapos ngayon, tinatarantado pa ang Pilipino. Ayan, kita mo. Kung totoo yung balita na yan, good luck sa'yo. One kidney, tapos mag-fail. Tatamaan yung utak mo dyan. Tamaan utak mo tsaka puso mo. Ang masama, pag nag-heart attack ka. Pagka nag-heart attack ka, gulay ka. Kung may bisyo ka, ay patay ka. That's why it's very critical. Madam Vice President, it's very critical na malaman ng taong bayan. Kasi anytime pwede nilang isabak tayo sa alanganin yung mga nakapaligid. No? Kaya nga ano. And yung security ni Inday, make sure that she's protected. Tapos yung matitino sa AFP, make sure pagka may nakita kayo na ikasasama ng ano ni Inday, yung buhay niya at ng pamilya niya at ng mga Duterte for that matter, make sure na you decide properly. At sa FGF, Commander Bukay, nasa balikat mo, ha? Nasa balikat mo, wala sa akin. Resign ako eh. Nasa balikat mo, make sure that you connect with the group of Ka-Inday, and then kung kailangan nila, provide. Kung hindi, okay lang, hands off. Diba? Responsibilidad yan na ano. At make sure yung ilalagay ninyo kung 200 katao o isang batalyon, 500 na katao. Ang mahalaga lang dyan yung close in, ha? Yun ang mahalaga. So let the actual security na trusted be the ring around her. And then yung close in na secondary. Yun yung atin kung ganun ang tiwala. Tapos noon, i-receive ng FGF commanders. Commander to commander lang ang magiging basis, hindi maraming nakakaalam kasi pwedeng paghandaan. And then, i-clear lahat ng high ground. Kung alam niyo kung saan pupunta, lahat ng high ground, lahat ng potential na paglalagyan ng trigger man. Mahirap yung na yan, trabaho na yan. Sana nandyan ako kung pwede. Pagka okay na ako, pwede ako. Pwede. Walang kapalit. Walang nothing to ask for in return. Sir Dado, totoo kaya yung okay? Cesar Marta, VP Sara, wag kang magtitiwala kahit kanino, kahit sa katrabaho mo. Maraming sa paligid. Correct! Kuha ni Cesar. Nelson Laher, St. Peter Funeral, walang hospital. Wasak. Hindi masaya ang mamayan kay Inday Sara, sir. Hindi sila makinabang, kaya kawawa, pinagtutulungan. Ingatan mo ang puso mo, sir. Mahaba pa ang labanan. Sir, ingat. Okay, malakas ako sa langit Hindi pa ako namamatay. Nasa St. Luke's ba yung adik?
Poverty Tax. Ewan ko, hindi ko alam eh. Karma, sir, kanino pong mga mansions yung nasa Wright Park? Mga bagong gawa lang. Sa Congress yun. Rest house ng mga congressman. Sa HOR. Sidlak Agus Hospital. Melby, protect Inday Sara kasi si Bangag hindi naaabot ng SONA. Ang masama dyan, nadami si utak, ano? Kaya nga dapat yan, magsalita ang doktor. Magsalita yung doktor. Hindi pwedeng magsasalita lang yung mga cabinet secretary. Hindi pwede. Hindi pwede mag-take over ang military. Do not attempt. Hindi pwede. You will take power and then what? Okay lang kung kunyari yung military papasok, Secretary Anyo, Gibo, Browner, okay lang, and you say that you are following the Constitution and installing Inday Sara as the officer in charge. Okay lang yon. Because hindi pwede na other than that. May batas tayo eh. No? So, make sure that you are aligned with the people. How I wish na Secretary Anyo, Gibo, and Browner will be aligned with the people. Now, para makabawi ba kayo sa sinasabi ng tao ng mga traidor, mga ganun ba? Makabawi kayo. And let the people, the new government or Inday Sara, decide where to put you. If ever na, siyempre, gano'n naman yun, di ba? Where to put you. Kahit mag-ano na lang kayo, mag-ambassador elsewhere, ambassador to any country, European country, o kaya sa US o Switzerland, o di ba? Wag sa Hague. Wag sa Netherlands, no? So, ganun. At least, no, nakabawi kayo. Kasi you have to recover yung what the people are thinking right now. Traitor kayo. No, hindi ako nagsasabi nun. Taong bayan nagsasabi nun. Ako sinasabi ko, resign kayo para makita ng taong bayan na hindi kayo naniniwala, hindi kayo agree doon sa ginawa kay Duterte. No, hindi kayo agree sa ginagawa kay Inday Sara. Pero General Browner kasi ikaw yung nag-issue ng directive na tanggalin security. Something's wrong, hindi tama eh. You're preparing the groundwork na may mangyari kay Inday Sara. No? Mali eh. The armed forces should look at the two, President, Vice President, as equal. No? Kasi anytime the Vice President can replace the President. So dapat, kung binabantayan sarado ang Presidente, dapat ganun din yung Vice President. Kasi parang, isipin nyo kung kayo kunyari, walang spare tire, ingat na ingat kayo. Kung may spare tire kayo, kasama yun sa hahanginan ninyo. Kasama yun sa may pressure. Kasi pwedeng gamitin anytime eh. Kung nagpahangin kayo, hindi pwedeng 4 na gulong lang ang hinahanginan nyo eh. Kasama yung spare tire lagi kung long trip. Nalalagyan nyo rin na hangin, checkin nyo yung tire pressure. Ako pa nga, pinatutubog ko pa nga eh. Sa tubig para malaman ko kung may bubbles, kung may singaw, ayusin ko na kagad. Kasi kahit sigurista ako eh, kung nalagyan ko ng air pressure na 35 o 32 lahat, lalagyan ko, tapos o 35 no, lalagyan ko, tapos nun, wala. Butas pala yung pito, mali, wala sa lugar, sumisingaw din. By the time na kailangan may spare tire, wala rin. So, armed forces, by the time na kailangan natin yung spare tire, tigok na, patay na, mali kayo. Kinakailangan yung security ng Presidente at Vice President, pantay, meron talaga. So that anytime may mangyari sa Presidente, like now, questionable, nandyan yung Inday Sara. Pero kung tsutsugiin yan, bad, revolusyon ang mangyayari. Magagalit ang taong bayan. You do not attempt, Do not attempt. Magagalit ang taong bayan. You will all die sa kamay ng taong bayan. No? You're warned, You do not attempt. Lalo na yung mga
may gusto dyan na may ambisyon na kunwari tahimik lang, kunwari sumasakay sa mga Duterte, no? Kunwaring mga